Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Yatens Fishard. And for today's video mga gar, mag-update ulit tayo dito sa ating Mounting Barracks. So ito na yung mga ano natin mga gar, mga double sword natin na female na may dalawang kasamang male. So mga buntis na to mga gar, yung mga ano natin, yung mga female natin dito, tapos mga big mama na yung karamihan sa kanila. So kumapal na rin yung ating ano, mga halaman dito dahil siguro dahil naiinitan and maganda yung lugar nung una no, nung hindi pa tag-ulan. Tapos dito kumapal na rin yung ating mga halaman pero hindi pa rin nagda-drop yung ating PKBM. Ayun. Ang laki ng tiyan pero hanggang ngayon hindi pa rin nagda-drop. Hindi ko alam kung bakit no. Kasi malamang hindi naman nila nakakain dahil marami naman yung halaman and wala naman ako nakikitang mangilan-ngilan no. Kasi kung nag-drop na yan, hindi man nila yan lahat mauubos. Kasi meron talaga yung matitira. Tapos kumapal na kasi yung halaman. So hindi pa talaga nagda-drop. Tapos dito wala tong mga laman. Ayan. Kinuha ko na kasi dito yung mga full gold natin and binalik ko na sila sa kanilang lagayan. Tapos dito yung mga kal natin na nilagyan lang natin dito. So mga nagkaroon na ng fry. Ayan o. Tapos dito may mga fry na rin. Ayan. Tapos dito yung laman ay kal lang din. And yung mga male natin na double sword. So humina silang kumain. Ayan, nung nakaraang araw pa yan. Hanggang ngayon, ayan pa rin, hindi nila nauubos. So humina silang kumain dito. And ito dito no, merong namatay dito. Kasi siguro dahil naano sila ng ulan talaga no, pag umulan ng malakas. And lumabo yung tubig. Yun, hindi ko alam kung dahil ba sa ulan or talagang sa dumi nila. Pero lumabo yung tubig and nakaraan no, may namatay dito. Ayun. So ito, sobrang labo din ng tubig. Ayan, no? Hindi mo na makikita yung ilalim. Ayan, sobrang dilim ng tubig nila. Pero healthy naman yung mga isda. Actually nag-drop pa nga. Ayan o. Ayan. Ang daming fry ng full gold natin mga gar. Ayan. So hindi ko to ina-expect na magda-drop pa sila. So pang ano na to, pang-apat na to na batch ng ating mga full gold na fry kasi meron na tayong naunang tatlong batch na pakonte-konte. So ito yung first time na sobrang dami ano. Yan, madami yung nag-drop. So tatlo naman kasi yung female dyan. Yan. So napapaisip ako dito mga garno dahil pag malakas na ulan nababasa talaga to and yun nga may namatay na dito no. And parang merong nanghihina din. Ayun. Papaisip ako kung baka ilipat ko to and ito na lang yung ano no, yung magiging setup dito no, tatanggalin ko na lang tong iba and pag-iisipan ko talaga siya kasi tingin ko hindi maganda no, kasi ganito nga nauulanan pagka dito kasi tansya ko kasi pagka yung tuloy-tuloy ang init tapos biglang uulan, yun talaga yung kalaban ng ating mga nasa outdoor setup. Yun. So ililipat ko lang to yung mga fry ng ating full gold dito. Tapos unti-untiin ko to siguro mga gar. Hahanapan ko to ng malilipatan na siguro ibababa ko na lang ulit. So hanapan ko ng malilipatan talaga kasi hindi tingin ko hindi siya ano. Hindi talaga siya maganda na ganun kasi tulad nito wala pa naman ako nakikitang may sakit dito. Pero ayan oh, humina silang kumain no? Hindi nila masyadong kinain yung nilagay ko na 3 araw na ata yan. Yung 3 araw na hindi pa rin nila kinakain. Pero wala pa naman ako nakikitang may sakit. Ito pa lang. Yan, dito pa lang talaga may namatay. Ito yung mga pea dirt natin. Tapos yung namatay dito, yung pea dirt koi pa talaga. Yun, yung pea dirt koi. So, plano ko siya na ilipat. Hanapan ko ng bagong paglilipatan. Kaso yung ano lang kasi nito, kung ipapasok ko naman, yung magiging downside naman nito, pag ipapasok ko siya sa loob, no, magiging hindi gaganda yung tubo nitong ating mga plants. Kasi mas maganda na naiinitan. Kahit yung ano, kahit yung mga isda natin,
hindi ganun ka-develop yung kulay nila, kung hindi sila masyadong naiinitan or kung wala sila masyadong ilaw. Ayun. Yun lang kasi ang kailangan mo i-consider. Kasi kung indoor setup, kailangan maganda yung lighting mo para maganda din yung kulay na lalabas dun sa mga isda. Yun kasi ang pansin ko. Parang meron ako dito na ilalagay na ibang tab sa labas doon sa may parkingan ng motor. Tapos yung iba dito lang muna dito sa baba. Tanggalin ko tong mga double layer na to kasi masyadong sa ulan pagka nakaganyan siya. Tapos lalagyan ko na lang ng takip pag umulan talaga. Ayun. So magkakaroon ng major changes itong ating bagong setup dito mga gar. So ito kasi trial ko pa lang din naman to, kahit doon sa una kong video nung ginagawa ko to, itatry pa lang kung maganda ba yung setup dito. So napagtansya ko na hindi siya ganun kagandahan. Ayun, tapos ayan. So plano ko nga dito mga gar dito sa kwarto mismo. Wala kasing gumagamit ng kwarto na to. Ayun. So dito lang ako minsan natutulog pagka tanghali. Walang gumagamit ng kwarto na to. So pwede din sana dito. Ang problema lang dito kasi indoor. Yan, indoor siya. So kailangan ng magandang lighting. So magiging sacrifice naman diyan pag magse-set up ka ng indoor tapos babawian mo yung lighting. Siyempre yung kuryente naman. Yun. So pwede din naman doon sa baba, sa may yung mga outdoor setup ko doon sa baba. Pwede naman yon, pero kailangan lang ayusin. Tapos konti lang kasi yung makikater ng lugar na yon. So ito sana dito. Kaso yun nga, loob ng kasi to kwarto kasi. Wala kasing gumagamit ng kwarto na to. Yun. So nandito sa labas yung ating mga setup. Ayun So parang plano ko na tanggalin yung ibang tab, ito, yung dalawa. Tapos ibababa ko yung iba. Tanggalin ko na to mga to, maliliit. Yun. Yan, tapos ayusin ko lang ulit siguro by weekend, try kong tapusin. Yun. So nandito na yung mga natin mga gar, mga double sword natin. Baka may gusto sa inyo nito mga gar. So mura lang nito natin ibibigay pagka may gusto nito, and pwede rin to pass swap. Yun, pang swap sa ibang strain. Yun, basta yun dito lang sa malapit, palag-palag na to, pang swap lang para madagdagan yung strain ko, kasi ito lang yung strain ko double sword, tsaka yung full gold, tapos may konting pea dirt. Yun, so wala na akong ibang strain, so gusto ko sana magdagdag. So baka trip nyo to mga gar, tapos meron kayong pwedeng pang swap na lang mga gar, para wala nang gastusan. Tapos yan, pero kung gusto nyo namang kumuha, bagay ito sa mga tawag dito, newbies. Yan, bagay ito siya. Yan. Hindi ito siya ganun hindi ito siya mahal kasi magkano ko lang to nakuha din, 250 lang ata yung nito, breeder nung kinuha ko. Kaso naka-drop lang siya ng isang beses, dalawang beses, tapos namatay ang breeder. Tapos yung huling drop niya natunaw. So ito lang yung unang drop niya, yung naging successful. And ayan, ang lalaki na nila. Yun. So baka may want nito mga gar, minsahe na lang kayo sa ating page, same name sa ating YouTube channel. So tapos ito, mga full gold natin, malapit, pa yan, medyo matagal-tagal pa yan. Yun. So ito lang yung update natin ngayon mga gar, So salamat sa lahat ng mga nag-support sa mga latest videos natin. So thank you sa mga nag-subscribe, naka 1,000 subscriber na tayo. So inaantay na lang natin is yung watch hours. Pero malayo-layo pa, matagal-tagal pa yung journey na yon. So salamat sa lahat ng mga nanonood, and shout out sa inyong lahat. Ito yun yung Kuya Tems na nagsasabing, to God be the glory.